Ang gabing iyon mismo nang marinig ko ang mga salitang iyon mula sa sarili kong anak. Inay, para kang kasambahay dito sa sarili naming bahay habang kinakausap ang kanilang mga mapapera nilang kamag-anak. Ang kahihiyang iyon, ang hiya na iyon, halos pumatay sa akin. Hindi ko akalain sa lahat ng taong nakilala ko na ang sarili kong pamilya ang magbibigay sa akin ng ganitong kasakit. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Ako ang nagbubuhat ng sariling baga, nagbabantay sa bawat sentimo, at tinitiis ang lahat para lang maging maayos ang lahat. Ako ang nagbayad para sa kanilang mga pangarap. Maaaring banggitin ang kasal, bahay, o iba pang malaking gastusin. Ngunit para sa kanila, ako ay isa lamang anino, isang bagay na walang pakialam. Hanggang dumating ang araw na napagdesisyonan nila na ako'y wala ng silbi. Nag-iisa na lang akong nakatayo habang sila'y nagpapasasa sa aking pinaghirapan. Dala lang ang aking maliit na pitaka, lumabas ako ng bahay na iyon. Ngunit hindi nila alam na ang aking yumaong asawa pala ay nag-iwan sa akin ng isang lihim na mana. Isang malaking halaga. Nais nilang paalisin ako, patahimikin. Ngayon, kukunin ko hindi lang ang nawala sa akin. Ibabalik ko ang aking dangal at magbibigay ako ng aral na pag-uusapan pa nila sa kanilang mga apo. Hindi ako mananahimik. Ang laban na ito ay para sa katarungan. Kung kailanman naramdaman mong parang estranghero ka sa sarili mong tahanan, mag-like at mag-share ng video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Kwentuhan nyo naman ako ng inyong mga kwento. Kabanata 1. Ang sandali ng pagguho, mensaheng para bang galing sa impyerno. Ang pangalan ko ay Maria. Isa akong 30 taong gulang na babae, isang entrepreneur. Narito ako ngayon sa aking opisina sa San Lazaro, isang maliit na lungsod na puno ng mga pangarap. Karaniwan ang araw na ito, parang kagabi, parang kahapon lang. Dito sa aking maliit na kumpanya na nagpapaikot ng mga modernong teknolohiya, ang aking pinaghirapan, ang aking pag-asa. Ang aking mga daliri mabilis na gumagalaw sa keyboard, ang aking isip ay nakatuon sa mga susunod na hakbang, sa mga bagong proyekto. Tapos, biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang simpleng notification, isang mensahe, ngunit ang mga salitang lumitaw sa screen parang kidlat na tumama sa gitna ng aking katahimikan. Para bang nagmula sa impyerno ang mga ito. Maria, nagbabakasyon kami sa Miami kasama ang pamilya ni Sofia. Kumusta ka na dyan? Napatigil ako. Napalunok. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Nagpatuloy ang mensahe, walang pag-aalinlangan, puno ng biro? O baka naman sadyang walang pakiramdam? Nakuha na namin lahat ng laman ng joint account natin. Haha, haha, haha. Ang mga letrang iyon ay tila tumutusok sa aking puso. Isang tawa na parang tunog ng pagdurusa. Pinaghalong pagkabigla, sakit, at pagtataksil. Ang pera na pinaghirapan ko, ang aking pinag-ipunan, ang aking kinabukasan, ang kinabukasan ng aming pamilya, ang kinabukasan ng aming bahay, lahat nawala sa isang iglap. Naramdaman ko ang pagdilim ng aking paningin, hindi sa literal na pagdilim, kundi sa kalooban. Parang may bumagsak na malaking bato sa aking dibdib. Ang mga salitang iyon, ang pagbanggit sa pangalan ni Sofia, ang aking kapatid, ang aking mga magulang. Sila ang gumawa nito. Sila na dapat ang aking santuwaryo, ang aking kanlungan. Sila ang aking sandigan. Pinilit kong kumalma. Kailangan kong kumalma. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon. Hindi pa ngayon. Ang aking mga daliri, na kanina'y sumasayaw sa keyboard, ngayon ay tila nanginginig. Ngunit pinilit kong kontrolin ito. Hindi nila dapat malaman kung gaano ako nasasaktan. Hindi nila dapat makita ang aking kahinaan. Dahan-dahan, bumubulong sa sarili ko. Good luck. Ang isinagot ko sa kanila. Isang salita na parang kutsilyo na pinakawalan ko, na may halong pait. Isang good luck na hindi nagmumula sa panalangin kundi sa pagkadismaya. Good luck sa inyong walang hiyang paglalakbay. Good luck sa inyong pagpapanggap. Good luck sa inyong pagtataksil.
Sa labas, sa aking opisina, alam kong nagpapakita ako ng normalidad. Alam kong kailangan kong harapin ang client ko na darating maya-maya. Kailangan kong ngumiti. Kailangan kong maging ang Maria na kilala nila. Ang matatag, ang masipag, ang palaging handang tumulong. Ngunit sa loob, ako'y wasak. Parang sirang plaka ang aking isip, paulit-ulit na pinapatugtog ang mensaheng iyon. Miami, joint account, haha, walang hiya. Pati ang mga simpleng gawain ay naging napakahirap. Ang pagkuha ng baso ng tubig ay tila isang malaking hamon. Ang bawat segundo ay parang isang taon. Iniisip ko ang aking pinaghirapan, ang bawat dolyar na naipon, ang mga gabing walang tulog, ang mga panahong hindi ko nagawa ang mga bagay na gusto kong gawin, para lang masiguro na may sapat na pondo para sa bahay, para sa pamilya. At ngayon, lahat yon parang bula na pinutok lang. Pinalitan ng isang mensahe. Naisip ko ang aking trabaho, ang aking passion, ang aking startup. Ito ang aking pag-asa. Ito ang aking kinabukasan. Ito ang aking pinaglalaban. Ang pera sa account na iyon, hindi lang basta pera. Yun ang pundasyon ng aking kinabukasan. Ang bahay na iyon, ang pangarap naming lahat. O akala ko noon, pangarap namin lahat. Ngayon, hindi ko na sigurado kung ano ang ibig sabihin ng pangarap para sa kanila. Ang kanilang pagpunta sa Miami, ang kanilang pagtawa sa aking likuran, ito'y hindi lang isang simpleng pagkuha ng pera. Ito ay pagyurak. Ito ay pagkutya. Ito ay pagpapakita na hindi nila ako mahalaga. Na ako'y isa lamang ATM machine na pwede nilang gamitin at itapon kapag ubos na. Ngunit hindi nila alam na ang pagtitiis ko sa mga nakaraang buwan ay may hangganan. Hindi nila alam ang mga lihim na aking natuklasan. Hindi nila alam na ang Maria na kanilang kilala ay may kakayahan ding lumaban. Ang katahimikan ko sa mga nakaraang linggo, hindi iyon kahinaan. Ito ay paghahanda. Ito ay pag-aaral. Ito ay pagbuo ng aking sandata. Ang kanilang Miami Dream. Isang bangungot na magugunaw. At ang may hawak ng susi para doon ay ako. Hindi na ako ang Maria na madaling manipulahin. Nagbago na ako. Ang pagdurusa na ito ay magiging simula ng pagbabago. Simula ng aking paghihiganti. Kabanata 2. Mga anino ng nakaraan. Ang mga senyales na hindi ko napansin. Noon nakaupo ako ngayon dito sa aking opisina. Tahimik. Malamig ang hangin na nanggagaling sa aircon. Ngunit ang hangin sa loob ko, hindi ito malamig. Ito ay may bigat. Isang bigat na dulot ng alaala. Alaala ng mga panahon na hindi ko inakalang magdudulot ng ganitong sakit. 3 buwan lang ang nakalipas. 3 buwan lang, parang kailan lang. Kung iisipin mo, oo, maayos ang takbo ng aking buhay. Ang aking startup dito sa San Lazaro, unti-unti nang lumalago. Ang aking mga kliyente, masaya at kontento sa aking mga serbisyo. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may mga bagay na nagsisimula ng sumira. Mga bagay na hindi ko agad napansin. Lahat sila ay nagsasabi na magaling daw ako, na matalino ako, na masipag ako. At totoo naman iyon, hindi ko maikakaila. Mahirap ang buhay ng isang nag-iisang nagpapatakbo ng sariling kumpanya. Ang bawat dolyar, ang bawat desisyon, lahat ay nakasalalay sa aking balikat. Ngunit sapat na ang aking pagsisikap para mabigyan ang aking pamilya, ang aking ama at ina, ng magandang buhay. Lalo na't ang joint account na iyon. Ang account na iyon ang dapat sana'y magiging tulay para sa aming pangarap na bahay. Ang bahay ng aking mga magulang. Pero nitong mga nakaraang buwan, may kakaiba. May mga numero na hindi tumutugma. Ang pondong inilaan para sa amortization ng bahay, parang may humihigop dito. Mabilis na nauubos. At ito ang pinagtataka ko. Dahil ako, tulad ng dati, ay maayos na nagbibigay ng aking ambag. Walang palya, walang atraso, nagsimula itong mahina. Isang maliit na pagbabago sa balance. Siguro nagkamali lang ako ng kalkula, sabi ko sa sarili ko noon. Paulit-ulit kong sinuri ang mga spreadsheet. Tinitingnan ang mga withdrawal. Pero wala. Parang normal naman ang lahat. Hanggang sa dumalas. Dumalas ang mga withdrawals. At kasabay nito,
Dumalas din ang mga tawag mula kay Itay, si Antonio. Maria? Hiha? Kailangan sana natin ng dagdag para sa bahay. Medyo mahigpit kasi ngayon. Ang boses niya. Dati mahinahon. Dati parang nanay na nangungumusta. Ngayon, parang may kulang. Parang may pressure. Parang utang ko sa kanya ang aking paghinga. Magkano po, Itay? Tanong ko. Pinipilit na panatilihing kalmado ang aking boses. Mga $2,000 sana kung pwede. Napasinghap ako. $2,000. Sa PHP, iyon ay mahigit 100,000 piso. Malaki iyon. Para sa akin, malaking halaga iyon na malaki ang maitutulong sa aking negosyo. Pero para sa bahay, bakit? Hindi ba't bagong bayad lang naman ang huling installment? Itay, sigurado po ba kayo? Hindi ba't medyo malaki po iyon? Ang sabi ko, may halong pag-aalala. Oo nga, Hija. Alam mo naman, ang buhay ngayon, mahirap talaga. Kailangan nating magtulungan. Ikaw na lang ang pag-asa namin dito. Mga salitang napakasakit marinig. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Parang ginagamit ang aking pagmamahal para sa kanila, para utusan ako, para pagbilinan ako. Parang hindi na sapat ang aking mga nagawa. Paulit-ulit itong nangyayari, halos kada linggo. May manghihingi ng pera, palagi para sa bahay, palagi para sa mga hindi inaasahang gastos, at palagi rin ang pagtatapos ng tawag na may kasamang, "Salamat anak, mahal ka namin. Mahal ka namin." Pero parang hindi ko na nararamdaman ang pagmamahal na iyon. Ang pagmamahal ay hindi binabase sa halaga ng perang binibigay mo. Ang pagmamahal ay dapat ramdam mo sa kanilang mga kilos, sa kanilang mga salita, sa kanilang mga mata. Sinubukan kong tanungin si Inay, si Elena, ang aking ina, kung bakit parang laging kulang ang pera sa account. Maria, alam mo naman, ang mga gastusin ngayon, ang mahal ng bilihin, tsaka minsan, may mga kailangan din si Sofia. Si Sofia, ang aking kapatid, laging si Sofia. Kapag may problema, si Sofia ang nasusunod. Kapag may kailangang bilhin, si Sofia ang una. Kapag may kailangang tulungan, si Sofia ang laging binabanggit. Hindi ko alam kung bakit, pero parang laging mas importante ang mga pangangailangan niya. Pero ang sagot ni Inay, parang hindi sapat, parang may tinatago. Ang kanyang mga mata, imbes na tumingin sa akin, ay palaging nakayuko. Ang kanyang mga kamay, laging naglalaro sa kanyang palda. May mali talaga. At si Sofia? Si Sofia naman, kapag tinatanong ko tungkol sa account, hindi ko alam, Maria. Hindi ako masyadong tumitingin dyan. Si Nanay at Itay na ang bahala. Ang sagot na iyon, parang tinatanggalan ako ng responsibilidad. Parang sinasabi niya, hindi ko problema yan. Kahit na alam kong alam niya ang nangyayari. Alam kong kasama siya sa mga plano nila. Nagsimula na akong makaramdam ng kaba. Isang uri ng takot na hindi ko maipaliwanag. Parang may multo sa aming pamilya. Isang multo na kumakain ng pera. Kumakain ng tiwala. Kumakain ng pagmamahal. Nagpatuloy ang mga tawag. Mas madalas na. Mas mapilit na. At ang mga halaga, palagi ng mas malaki. $2,000. Tapos, $3,000. Tapos, $5,000. Araw-araw, parang may naglalaho sa aking ipon, sa aking pinaghirapan. May mga gabing hindi ako makatulog. Nakatitig lang sa kisame, iniisip kung saan napupunta ang lahat ng iyon. Kung bakit hindi sila masaya sa kung anong meron sila. Kung bakit parang kulang na kulang ang kanilang pangarap. Hindi ko na halos matrack ang mga withdrawals. Sobrang bilis ng mga ito. Kailangan ko na ng higit pa sa ordinaryong pagtingin sa bank statement. Kailangan ko ng mas malalim na pagsisiyasat. Isang gabi, habang pinipilit kong isara ang mga libro ng aking kumpanya, isang bagay ang biglang pumasok sa aking isipan. Ang aking ama. Ang kanyang mga kailangan para sa bahay. Hindi ba't ang obligasyon sa bahay ay binabayaran na namin sa pamamagitan ng joint account? Bakit kailangan pa ng hiwalay na malaking halaga? At iyon ang nagsimula ng lahat. Ang simula ng aking pagdududa. Ang simula ng aking paghahanap ng katotohanan. Ang simula ng pagkabahala na baka ang mga taong pinakamamahal ko ay sila rin pala ang magiging sanhi ng aking pinakamalaking sakit. Ang mga pahiwatig, nagsimula na silang magpakita. Parang mga anino sa dilim, hindi malinaw,
Pero nandyan, hinihintay na mahuli ko, hinihintay na masilip, at nalaman ko sa sarili ko na kailangan kong gawin iyon para sa aking sarili, para sa aking kinabukasan, para sa aking dangal. Kabanata 3. Ang pagbubunyag ng katotohanan, ang ebidensyang hindi na maikakaila ang mga pagdududa ko noon, ang mga pangamba na bumubulong sa aking isipan. Hindi na sila mga pagdududa lamang. Naging isang malaking katotohanan na. Ang mga sinyalis na iyon na noon ay parang maliliit na anino lamang, ngayon ay nagmistulang dambuhalang mga multo na bumabantay sa aking bawat kilos. Pinilit kong kalmahin ang aking sarili, huminga ng malalim. Ang mga numero sa aking mga dokumento, ang mga log ng transaksyon mula sa aking bangko, kailangan kong tingnan itong mabuti. Hindi na pwede ang basta pagtitiwala. Hindi na pwede ang basta pag-asa na lahat ay ayos lang. Nagsimula ako sa mga pinakabagong withdrawal. Ang mga malalaking halaga. Pinagkukumpara ko ang mga petsa. Tinitingnan kung saan ito napunta. At doon ko nakita. Isang malaking withdrawal na sinundan ng isa pa. At isa pa. At ang mga petsang ito, parang may koneksyon sa mga araw na hindi naman dapat may malaking gastusin para sa bahay. Nagsimula akong mag-trace. Saan napunta ang perang iyon? Hindi ito simpleng ATM withdrawal. Hindi rin ito bayad sa utilities. Kailangan kong malaman. Gamit ang aking kaalaman sa teknolohiya na marahil ang pinakamalaking biyaya na binigay sa akin ng aking propesyon. Sinimulan kong silipin ang mga detalye ng mga transaksyong ito. At doon ko nakita ang mga pangalan ng mga kumpanya, isang travel agency, isang hotel booking website, isang car rental company, lahat sa iisang lugar. Miami. Miami. Ang puso ko'y biglang bumilis. Miami? Anong kailangan ng pamilya ko sa Miami? Wala naman silang sinasabi. Wala silang binabanggit na anumang plano para sa isang malaking biyahe. Lalo na't ang perang iyon ay dapat sana para sa bahay, para sa aming kinabukasan dito. Napatingin ako sa pangalan ng credit card na ginamit sa mga booking na ito. Ang pangalan na nakaukit doon, si Inay, si Elena. Si Nanay? Siya ang gumastos ng ganoon kalaking halaga para sa isang biyahe sa Miami gamit ang pera na dapat ay para sa bahay. At hindi niya sinabi sa akin? Hindi man lang nagpaalam? Hindi man lang nagtanong? Ang sakit. Hindi lang ang pagkawala ng pera, kundi ang kawalan ng respeto, ang kawalan ng paggalang sa aking sakripisyo, sa aking pagtatrabaho, sa aking pagmamahal. Parang may malaking pader na biglang tumayo sa pagitan namin. Isang pader na gawa sa mga kasinungalingan at pagtatago. Nag-ipon ako ng tapang. Kailangan kong malaman ang buong kwento. Kung si Inay ang nasa likod nito, malamang ay may kasabwat siya. Sino pa ba ang malapit sa kanya? Sino pa ba ang kasama niya sa mga lihim na plano? Si Sofia, ang aking kapatid. Naalala ko ang mga grupong chat ng pamilya. Noon, nakasali pa ako sa mga iyon. Pero nang tumatag ang aking sariling buhay, ang aking sariling negosyo, parang nagkaroon ng distansya. Hindi ko na masyadong binibigyan ng pansin ang mga iyon. Nakatago lang sila sa aking cellphone, mga paalala ng isang nakaraan na hindi ko na masyadong nababalikan. Nag-scroll ako pababa, pababa, pababa. Hanggang sa makita ko ang isang grupo na may pangalang Pamilya Keller. Isang grupo na matagal ko nang na-mute. Isang grupo na tila ba hindi na bahagi ng aking buhay. Binuksan ko ito at doon nakalagay ang lahat. Nag-uusap sila. Si Inay, si Elena at si Sofia, ang aking kapatid. Maria, sigurado ka bang okay lang ito? Tanong ni Sofia sa isang mensahe. Sumagot si Elena, ang aking ina. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi niya malalaman hanggat hindi pa huli ang lahat. Saka na natin sabihin. Hindi niya malalaman? Huli na ang lahat? Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ko ang mga sumunod na mensahe. Nagpaplano sila ng biyahe sa Miami, pinag-uusapan ang mga hotel, ang mga flights, at ang pinakamasakit. Siguraduhin mo lang na mababawi natin ang lahat ng gastos natin pagbalik natin, sabi ni Sofia. Oo naman. Yung pera ni Maria, malaki naman iyon.
Sayang kung hindi magagamit, sagot ni Elena, ang aking ina. Basta mag-ingat tayo. Huwag masyadong halata. Nagbabadya ang mga luha sa aking mga mata. Ngunit hindi ito luha ng pagtangis. Ito ay luha ng galit, luha ng pagkadismaya. Ang aking sariling ina, ang aking sariling kapatid. Pinagtulungan nila akong pagkaisahan. Pinagplanuhan nila ang pagkuha ng pera na pinaghirapan ko. Gamit ang mga salitang, pamilya, mahal kita, habang sila ay nagpaplano ng ganito sa likod ko. Nakikita ko na ngayon ang lahat, ang mga withdrawals, ang mga tawag ni Itay, ang mga paliwanag ni Inay na hindi totoo, ang pag-iwas ni Sofia sa mga tanong ko. Lahat ay konektado, lahat ay bahagi ng isang masalimuot na plano. Huwag kang mag-alala, Inay, sigurado po akong hindi niya malalaman. Ang mensahe ni Sofia. Kung malaman man niya, sasabihin nating na aksidente lang ang pera, ang dagdag ni Elena. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaloy sa aking likod. Ang kanilang kasinungalingan, ang kanilang panluloko. Hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay sinadya. Ito ay pinagplanuhan. Naramdaman ko ang pagtigas ng aking determinasyon. Ang pagdududa ay nawala na. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Hindi ko na kayang manahimik. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Kailangan kong gumawa ng hakbang. Hindi lang para sa pera, kundi para sa aking dangal, para sa aking sarili. Para ipakita sa kanila na hindi ako basta-basta pwedeng paglaruan. Nag-save ako ng kopya ng bawat mensahe, bawat detalye, bawat pangalan, bawat petsa. Ito na ang aking ebidensya. Ito na ang aking sandata. Ang kanilang biyahe sa Miami, ang kanilang pamilya muna. Lahat iyon ay kasinungalingan. Isang malaking nakakainsultong kasinungalingan. At ako ang magbubunyag nito. Ang mga taong minahal ko ng sobra. Ang mga taong pinagkatiwalaan ko ng lahat. Sila ang naging dahilan para ako'y magising. Sila ang nagturo sa akin ng isang mapait na aral. Isang aral na kailangan kong ipaglaban. Ang katotohanan ay nabunyag na, at hindi na ito maibabalik pa. Ang dating Maria na magtitiwala lang ay wala na. Ang Maria na ito ngayon ay handa ng lumaban. Kabanata 4. Ang paghahanda sa laban, paghahanap ng kakampi at pag-iingat sa aking kayamanan. Ang katotohanan ay nabunyag na. Ang mga mensahe sa grupo, ang mga detalye ng transaksyon sa Miami, ang lahat ng iyon ay kumpirmasyon. Kumpirmasyon ng matinding pagtataksil. Ngunit ang pagkaalam sa katotohanan ay isang bagay lamang. Ang paggawa ng nararapat na hakbang, iyon ang kailangan ngayon. Alam kong hindi ko pwedeng hayaang basta na lang mawala ang aking pinaghirapan. Ang perang iyon, hindi lang basta pera. Iyon ang aking kinabukasan. Ang pundasyon ng aking pangarap. Ang pagyurak sa tiwala ko ay isang malaking sugat na. Ngunit ang pagkawala ng aking kabuhayan ay hindi ko papayagan. Kailangan ko ng plano. Kailangan ko ng proteksyon. Kailangan ko ng abogado. Una sa lahat, kailangan kong ilayo ang aking kita. Ang aking pinagkakakitaan ngayon. Ang aking startup. Alam ko na ang aking ama, si Antonio, ay palaging nanghihingi ng pera, palaging humihingi ng malalaking halaga. Kung malalaman niya na kumikita na ako ng malaki ngayon, hindi niya ito palalampasin. Maaaring gamitin niya ang aking pangalan o ang pangalan ng kumpanya sa kanyang mga kagustuhan. Hindi pwede. Hindi ko ito ipapahamak. Kaya't sa gabing iyon, habang tahimik ang lahat, hindi na ako nakatulog. Nagbukas ako ng bagong bank account sa ibang bangko. Hindi konektado sa anumang dati kong account, lalo na sa joint account na iyon. Dahan-dahan, inilipat ko ang lahat ng aking kita mula sa aking startup. Bawat sentimo, bawat piso, inilipat ko ito sa bagong account na ito. Tinitiyak na ang pangalan lamang na nakatala doon ay ang akin. Ang aking pangalan, Maria. Parang naglalagay ako ng harang. Isang harang sa pagitan ng aking kinabukasan at ng kanilang mga maling gawain. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Kahit papaano, mayroon akong naprotektahan. Mayroon akong sinigurado. Ngunit alam ko na hindi ito sapat. Ang paglilipat ng pera
ay isang hakbang lamang. Kailangan ko ng legal na payo. Kailangan ko ng tulong mula sa isang eksperto. Naalala ko ang isang lawyer na nakilala ko sa isang networking event, ilang buwan na ang nakalipas. Siya ay si Attorney Reyes. Sabi nila, magaling siya sa mga financial disputes, mga kaso na may kinalaman sa pera, sa mga ari-arian. Tamang-tama, kumuha ako ng contact number niya mula sa aking cellphone. Pinindot ko ang dial, medyo kinakabahan ako. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento. Kung paano ko ipapaliwanag na ang aking sariling pamilya pala ang aking kalaban. Magandang umaga po, Attorney Reyes. Si Maria po ito? Nagsalita ako ng mahinahon, ngunit may determinasyon. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon, ang joint account, ang biglaang pagkawala ng pera, ang mga nakita kong transactions patungong Miami, at ang mga nahanap kong mensahe sa grupo. Medyo matagal bago siya sumagot. Nakikinig siya ng mabuti. Naririnig ko sa kanyang paghinga na sineseryoso niya ang aking sinasabi. Maria, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may matatag na tono. Iyan ay isang malubhang kaso ng misappropriation of funds at posibleng fraud. Misappropriation of funds, fraud. Ang mga salitang iyon, tumatagos sa aking pandinig. Totoo nga. Hindi lang ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay pandaraya. Ano po ang pwede kong gawin, Attorney Reyes? Tanong ko, umaasa na may magandang balita siyang maibibigay. Kailangan mo ng mas maraming ebidensya, sabi niya. Ang mga mensahe sa chat, ang mga bank statements, ang mga detalye ng transaksyon. Maganda na iyan. Ngunit kailangan natin ng mas malinaw na patunay na ang pera ay ginamit para sa personal na layunin at hindi para sa sinasabi nilang bahay. Pero, nandun po sa chat, sinabi nila na gagamitin nila ang pera para sa biyahe, hindi para sa bahay, giit ko. Tama ka, at iyan ay malaking tulong. Gayunpaman, ang mga bangko ay may mga proseso. Kailangan nating maging handa sa lahat ng posibleng depensa nila. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Nirekomenda niya ang pagkuha ng kopya ng lahat ng aking mga nahanap na ebidensya. Mga screenshot ng mga mensahe, mga kopya ng bank statements, pati na rin ang mga detalye ng bagong account na binuksan ko upang maipakita na pinoprotektahan ko ang aking mga sariling pondo. Mahalaga na dokumentado mo ang lahat, Maria, sabi niya. Bawat galaw nila, bawat tawag na may kinalaman dito, bawat gastusin na nakikita mo na hindi dapat nandun, itabi mo lahat. Habang nag-uusap kami, parang lalong lumalakas ang aking loob. Hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Mayroon akong isang profesional na tutulong sa akin. Isang taong alam kung paano haharapin ang ganitong mga kaso. At Attorney Reyes, sabi ko, medyo nag-aalangan. Kung sakaling may gawin pa silang mas malaki, kung sakaling subukan nilang ubusin lahat ng natitira sa joint account, ano ang mangyayari? Ang sagot niya ay nagpatigil sa aking paghinga. Kung mayroon kang sapat na ebidensya na malinaw na nagsasabing may malaking halaga pa na mawawala, o kung sila ay patuloy na gumagastos sa paraang hindi nararapat, pwede tayong mag-file ng temporary restraining order. O kaya naman ay isang motion para sa freeze ng account. Sa madaling salita, pwede natin itong i-freeze pansamantala upang walang mawala habang iniimbestigahan pa ang kaso. Freeze ng account. Freeze ng account. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa aking pandinig. Freeze ng account. Ibig sabihin, hindi na nila magagamit ang pera. Hindi na nila magagamit ang account para sa kanilang mga kagustuhan. Hindi na sila makakapunta sa Miami o saan paman gamit ang perang pinaghirapan ko. Ganoon po ba kabilis mangyari iyon? Tanong ko, sabik na. Depende sa sitwasyon at sa ebidensya, Maria. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay maging handa tayo. Ihanda natin ang lahat ng posibleng mangyari. Pagkatapos ng aming tawag, nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Hindi na ako ang Maria na natatakot at nalilito lamang. Ako ay si Maria na may plano. Si Maria na may abogado. Si Maria na may ebidensya. Naalala ko ang paboritong kasabihan ng aking yumaong asawa. Sa bawat unos may aral na natututunan. At ang unos na ito ay nagturo sa akin ng napakaraming bagay.
Nagturo sa akin kung paano maging matatag, paano maghanap ng tulong, at higit sa lahat, paano protektahan ang aking sarili at ang aking mga pinaghirapan. Ang paghahandang ito, hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dignidad. Tungkol sa pagpapatunay na ang sakripisyo ko ay may halaga. Ang kanilang mga kilos ay hindi dapat manatiling walang parusa. Hindi pa ito ang katapusan. Alam kong marami pa akong kailangang gawin. Marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ako. Handa na akong harapin sila. Handa na akong ipaglaban ang aking karapatan, ang aking pinaghirapan. Kabanata 5. Ang unang pagtutuos, ang paghadlang sa pangarap nila sa Miami, nasa ere na sila. Sa airport, nakasakay na marahil sa eroplano o malapit ng sumakay. Ang aking mga magulang, sina Antonio at Elena. Kasama ang aking kapatid, si Sofia at ang kanyang pamilya. Ang kanilang pangarap na biyahe sa Miami. Ang biyahe na pinunduhan ng aking pinaghirapan. Habang sila ay abala sa paghahanda para sa kanilang paglipad, sa kanilang paglalakbay patungo sa luho at pagpapabaya. Ako naman dito, sa aking opisina, abala sa paghahanda para sa aking laban. Isang mahalagang sandali. Ang sandali kung saan ang mga salita ay kailangang maging kilos. Ang mga plano ay kailangang maging aksyon. Ang aking abogado, si Atty. Reyes, ay nagbigay ng kanyang huling payo kanina sa telepono. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Bago pa man nila magamit ng husto ang pera, bago pa man sila makarating sa kanilang destinasyon, naisip ko ang aking ginawa kanina, ang pagbubukas ng bagong bank account, ang paglilipat ng aking kita. Mabuti na lamang at nagawa ko iyon, ngunit ang joint account pa rin. Ang kanilang access sa pera doon, iyon ang kailangan kong putulin. Meron akong account na nakakonekta sa joint account na iyon, isang credit card. Ito ang isa sa mga pangunahing ginagamit nila para sa mga malalaking gastusin. Kung wala na silang magamit na card na ito, mahihirapan silang magpatuloy sa kanilang mga plano. Nasa aking mga kamay ang aking cellphone. Tinitingnan ang mga detalye ng credit card, ang numero, ang expiration date, lahat ng impormasyon na kailangan ko. Pindot dito, pindot doon, sa website ng bangko, dahan-dahan, pinili ko ang option na Report Compromised Card. Hindi ito kasinungalingan. Para sa akin, ang card na ito ay tunay na nakakompromiso. Ang layunin nito, na sana ay para sa kapakanan ng pamilya, ay nabahira na ng pansariling interes at pandaraya. Nang i-click ko ang Submit, parang may biglang gumaan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Pagkatuwa? Pagkainis? O isang malamig na kaba? Marahil lahat iyon. Sigurado ka po ba na ito ang nais ninyong gawin, Maria? Ang tanong ng automated voice ng bangko. Opo, sigurado ako. Ang sagot ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Pagkatapos noon, wala na. Ang card ay nai-report na. Ang kanilang access sa credit card ay naputol na. Ang kanilang mga flight bookings, ang kanilang mga hotel reservations, marahil ay maaapektuhan na rin nito. Nakahinga ako ng maluwag, isang maliit na tagumpay. Ngunit alam ko na ito ay magdudulot ng malaking gulo. At hindi nagtagal, dumating ang gulo na yon. Makalipas lamang ang ilang oras, bago pa man sumapit ang tanghali, ang aking cellphone ay nag-vibrate ng malakas. Isang tawag, unknown number. Pero alam ko kung sino iyon. Sinagot ko ang tawag. Maria, anong ginawa mo? Ang boses ni Itay, si Antonio, parang kulog na bumubulusok, puno ng galit, puno ng pagkabigla. Nasa airport kami, hindi kami makapag-check-in. Sabi nila, hindi na daw gumagana ang credit card. Anong pinagagawa mo? Narinig ko ang ingay sa background. Ang mga anunsyo sa airport, ang mga tinig ng ibang tao. Naririnig ko ang kanyang paghinga na mabigat, puno ng pagkainis. Parang naririnig ko ang kanyang paglalakad nang mabilis sa airport terminal, naghahanap ng kasagutan na hindi niya mahahanap. Napangiti ako. Isang mapait na ngiti. Naramdaman nila ang aking ginawa.
Ang kanilang paglalakbay na puno ng kasinungalingan ay natigil, pansamantala. Pero hindi ako sumagot. Hindi ko sinabi kahit ano. Pinili kong manahimik. Hayaan ko siyang magsalita. Hayaan ko siyang ilabas ang lahat ng kanyang galit. Hayaan ko siyang maramdaman ang kanyang kawalan ng kakayahan. Maria, sumagot ka. Anong nangyayari? Ulit niya, mas malakas pa. Naghintay ako ng ilang segundo. Pinakiramdaman ang kanyang pagka-frustrate. Tapos, dahan-dahan, "Magandang araw, Itay," ang sabi ko. Pinipilit na panatilihing kalmado ang aking boses. "Mayroon po ba kayong kailangan?" Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Parang hirap na hirap siyang magpigil. "Kailangan ko?" "Ikaw ang kailangang sumagot kung bakit hindi namin magamit ang credit card. Kami na lang ang kulang para makasakay sa eroplano." Ang sabi ko, kunwari nag-iisip. "Hindi ko po alam. Baka po naubusan na kayo ng credit limit? O baka naman, expired na po ang card? Alam niyang hindi iyon totoo. Alam niyang nagsisinungaling ako. Alam niyang ako ang may gawa nito. Ngunit sa puntong ito, wala siyang magagawa. Wala siyang magagawa kundi ang magalit. At magdusa sa kanyang galit. Pinutol ko ang tawag. Hindi ko na kailangang makinig sa kanyang mga paninisi. Ang aking ginawa ay nararapat. Ito ay isang paraan para mapigilan ang kanilang patuloy na pag-abuso. Bumalik ako sa aking opisina. Ang aking puso ay kumakalma na. Ngunit ang aking isipan ay mas lalo pang naging matalas. Kailangan kong ipagpatuloy ang aking plano. Ang paghuli sa kanila gamit ang legal na paraan. Tinawagan ko muli si Attorney Reyes. "Attorney Reyes, kumusta po?" "Maria, mayroon na naman akong balita mula sa kanila. Mukhang nagkakaproblema sila sa kanilang biyahe." Natawa ako ng bahagya. "Opo, ako na po ang nagayos nun. Nakareport ko na pong compromised ang credit card na konektado sa joint account." May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, narinig ko ang kanyang mahinang tawa. "Magaling, Maria. Magaling. Mukhang mas mabilis pa sa inaasahan natin ang kanilang pagkahuli. Sabi ko po sa inyo, Attorney Reyes, may ebidensya ako na ginagamit nila ang account para sa personal na gastusin. Hindi para sa bahay. Tama? At iyan ang pinakamahalagang puntos natin. I-forward mo sa akin ang lahat ng detalye tungkol sa pag-report mo ng compromised card. Kasama na rin ang anumang mensahe o tawag na natanggap mo mula sa kanila pagkatapos noon. Ang kanilang galit at pagka-frustrate ay maaaring maging karagdagang ebidensya ng kanilang pag-amin na ginamit nila ang pera para sa biyahe at hindi sa pangangailangang sinasabi nila. Naramdaman ko ang pagiging determinado ni Attorney Reyes, kasama ko siya sa bawat hakbang. "Kaya ano po ang susunod na hakbang, Attorney Reyes?" tanong ko. "Kailangan nating ilahad ang lahat ng ito sa korte. Sa pamamagitan ng mga ebidensya mo, ipapakita natin na mayroong malinaw na paglabag sa kasunduan ng joint account. Ipapaliwanag natin na ang pondong iyon ay para sa bahay, hindi para sa kanilang mga luho. Ang pinakamainam na gawin natin ngayon ay mag-file ng kaso para sa conversion of funds at hihilingin natin ang court order para ma-freeze ang account habang iniimbestigahan pa ang buong kaso." Conversion of funds. Freeze ng account. Ang mga salitang iyon ay muling nagbigay sa akin ng pag-asa. Ito na ang simula ng pagbabalik ng katarungan, ang simula ng pagpapanumbalik ng aking nawalang dangal. "Handa na po ako, Attorney Reyes. Ibibigay ko po ang lahat ng kailangan ninyo." Nakangiti ako ngayon. Isang tunay ng ngiti. Hindi na napipilitan. Hindi na pilit. Ang kanilang paglalakbay sa Miami ay natigil. Ang kanilang mga plano ay nagambala. At ang aking laban ay nagsisimula na. Ang paglalakbay na ito ay mahirap. Alam ko. Ngunit alam ko rin na hindi ako susuko. Hindi na kailanman. Kabanata 6. Mga banta at ang pagkalat ng balita. Ang komunidad ay nagsisimulang makialam. Ang tawag mula kay Itay kanina. Mabigat pa rin sa aking dibdib. Ang kanyang galit, ang kanyang pagkabigla. Ramdam ko pa rin ang bigat noon. Ngunit ang kasunod na tawag, iyon ang nagpabago sa lahat. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa biyahe.
Ito ay tungkol na sa aking kapatid. Ang pangalan sa screen, Sofia. Nag-aalangan ako kung sasagutin ko. Ano pa ang gusto niyang sabihin? Paulit-ulit na pagmumura? Mga kasinungalingan? Ngunit alam ko na kailangan ko itong sagutin. Kailangan kong marinig ang kanyang panig. Kailangan kong harapin ang lahat ng ito. Hello, Sofia. Ang sabi ko, pinapanatili ang pinakamahinahon kong boses. Walang pagbati, walang kumustahan. Diretso sa punto. Maria, anong kabalbalan yan? Bakit mo ginawa yon? Ang sigaw niya. Ang boses niya'y nanginginig sa galit at pagkadismaya. Nananakit ka na, Maria. Sinisira mo ang pamilya natin. Narinig ko ang kanyang paghingal. Halatang nag-aalala siya. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kanilang sariling sitwasyon, sa kanilang pagkaipit. Sinira mo ang biyahe namin, ang biyahe na pinagplanuhan namin, dagdag pa niya. Napalunok ako. Ito na nga ang kinatatakutan ko. Ang pag-atake niya, ang pagtatanggol niya sa maling gawain ng kanilang pamilya. Sofia, ang sabi ko, ang aking tinig ay naging mas matatag. Alam mo ang totoo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Isang katahimikan na puno ng tensyon. Anong sinasabi mo? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang bumaba, parang nag-aalangan. Alam mo na ang pera sa account na iyon ay hindi para sa biyahe. Alam mo na pera ko iyon. Nagpatuloy ako, ang aking boses ay hindi nagbabago. At alam mo rin na alam nila itay at inay na pera ko iyon, pero ginamit pa rin nila. Hindi ganun yon. Ang depensa niya, ang kanyang tinig ay mahina na. Tila nawawala na ang dating sigla ng kanyang galit. Ganun yon, Sofia, ang sabi ko. At alam mo yon, nakita ko ang mga mensahe ninyo sa grupo, ang mga plano ninyo. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Ito na siguro ang pinakamahabang katahimikan na narinig ko mula sa kanya. Naririnig ko ang kanyang paghinga. Naririnig ko ang pagtugtog ng mga sasakyan sa labas. Siguro, nararamdaman niya na wala na siyang depensa. Hindi ko alam na ganun kalaki ang kailangan nila, ang mahinang bulong niya. Akala ko okay lang. Okay lang? Ang tanong ko, hindi makapaniwala. Okay lang na kunin ang pera ng kapatid mo nang hindi nagpapaalam? Okay lang na itago ito sa kanya? Okay lang na lukuhin siya? Hindi siya sumagot. Sofia, ang sabi ko, ang aking boses ay naging mas malumanay, ngunit mayroon pa ring determinasyon. Alam mo na mali ang ginawa nila. Alam mo na mali ang ginawa ninyo. At ngayon, alam na ng iba. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong niya, may bahid ng takot sa kanyang tinig. Kumakalat na ang balita, Sofia, ang tungkol sa nangyari. Paano? Sino ang nagsabi? Ang kanyang tinig ay naging desperado na. Hindi mahalaga kung sino. Ang mahalaga ay nalaman na ng mga tao. Nalaman nila ang tungkol sa biyahe ninyo sa Miami at ang tungkol sa pera ko. Naririnig ko ang kanyang paghikbi. Baka umiiyak na siya. Baka ngayon niya lang naiisip ang bigat ng kanilang ginawa. O baka naman natatakot lang siya sa mga mangyayari. Maria, huwag mo naman kaming ipahiya ng ganito. Ang kanyang pakiusap, ang tinig ay basag na. Pamilya tayo. Pamilya nga tayo, Sofia, ang sagot ko. Pero ang pamilya ay hindi dapat nagtataksil. Hindi dapat naglulukuhan. Hindi dapat nag-aagawan ng pinaghirapan. Pinutol ko ang tawag. Hindi ko na kaya pang makinig sa kanyang mga pakiusap. Alam kong nagsisimula nang kumalat ang balita. Ang simpleng pangyayari sa airport ay hindi na lang isang personal na problema ng pamilya. Naging usapin na ito ng komunidad. Pagbalik ko sa aking opisina, ramdam ko ang kakaibang atmosphere. Parang may bumubulong sa bawat sulok. Nang bumaba ako para kumuha ng kape, nakita ko ang aking mga empleyado. Nag-uusap sila sa mahinang tinig. Nang mapansin nila ako, agad silang tumahimik. May mga ngiti na hindi umabot sa kanilang mga mata. May mga tingin na nagpapahiwatig ng pagkaawa o baka naman pagkaintriga. Naglakad ako patungo sa aking opisina. Habang naglalakad, may narinig akong bulungan mula sa kabilang lamesa. Hindi ko masyadong naintindihan ang buong salita, pero narinig ko ang pangalan ko.
at ang salitang Miami at pera. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pakiramdam na tila ba lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Parang ang buong San Lazaro ay alam na ang nangyayari. Sa aking puso, alam ko na tama ang aking ginawa. Ngunit ang biglang pagkalat ng balita ay nakakabigla pa rin. Parang bigla akong napasabak sa isang eksena na hindi ko naman hinangad. Pagdating ko sa aking lamesa, nakita ko ang isang maliit na nota na nakapatong sa aking keyboard. Hindi ko alam kung sino ang naglagay noon. Nakasulat doon, gamit ang simpleng sulat kamay. Maria, naririnig namin ang iyong pinagdadaanan. Huwag kang mag-alala, nandito kami. Maraming salamat sa iyong katapangan. Tiningnan ko ang aking paligid, ang aking mga empleyado, ang mga tao sa labas ng aking opisina. Mayroon bang koneksyon sila dito? O baka naman, may iba pang nagpapalaganap ng balita? Pagdating ng hapon, may isang kapitbahay na nagmamay-ari ng maliit na tindahan sa kabilang kalye na naghatid ng kape. Nakilala ko siya, si Aling Nena. Madalas ko siyang nakakausap tungkol sa mga simpleng bagay. Maria, hiha, ang sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagkaawa. Naririnig ko ang tungkol sa nangyari sa inyo. Naku, hindi ko akalain. Ngumiti lang ako sa kanya, kahit na mabigat ang aking dibdib. Aling Nena, normal lang po yan. Nagkakaintindihan lang naman kami. Sinubukan kong maging mahinahon. Naku, Hija, hindi normal yan. Ang mga magulang mo, tsaka si Sofia. Hay nako, ang pangit ng ginawa nila. Buti na lang at matapang ka. Napatigil ako. Paano niya nalaman ang detalye? Ang sabi ko lang noon sa kanila, may hindi pagkakaintindihan sa pamilya. Hindi ko binanggit ang Miami. Hindi ko binanggit ang pera. Narinig ko lang po sa mga tsismis, ang sabi niya. Tila nabasa ang aking iniisip. Pero ang alam ng lahat, niloko ka raw ng pamilya mo. Gumamit sila ng pera mo para sa biyahe. Namilog ang aking mga mata. Hindi ko alam kung sino ang unang nagkalat ng detalye. Ang aking mga empleyado? Ang kaibigan ng pamilya na narinig ang tawag ni Itay? O baka naman, ang mga sinabi ni Sofia sa kanyang mga kaibigan pagkatapos ng tawag namin? Pero ang mahalaga ay, ang kwento ay lumalabas. Ang katotohanan, kahit paano, ay unti-unting nabubunyag. At ang pinaka-nakakagulat, ang mga tao sa paligid ko, nagsisimula silang kumampi sa akin. Huwag kang mag-alala, Maria, sabi ni Aling Nena, hinaplos ang aking braso. Maraming nakakakilala sa iyo dito. Alam nila kung gaano ka kasipag at kabait. Hindi sila maniniwala sa mga kasinungalingan ng pamilya mo. Nakaramdam ako ng init sa aking puso. Ang simpleng mga salitang iyon, ang pakikiramay na iyon, ay malaking bagay na para sa akin. Parang may mga taong nakakakita sa aking pinagdadaanan, na hindi sila naniniwala sa mga kasinungalingan ng aking pamilya. Sa pagtatapos ng araw, ang aking mga empleyado ay nag-abot sa akin ng isang maliit na tsokolate at isang tasa ng mainit na tsokolate. Walang nagsasalita, ngunit ang kanilang mga ngiti ay nagsasabi ng lahat. Ang kanilang suporta. Ang suporta ng komunidad. Ito ay nagsisimula ng lumakas. Habang ang aking pamilya, sina Antonio, Elena at Sofia, ay lalong lumulubog sa kanilang mga kasinungalingan. At ang pinakamasakit, ang kanilang pagtatanggol sa kanilang sarili ay tila lalo lamang nagpapalala ng kanilang sitwasyon. Ang mga detalyeng kumakalat ay hindi pabor sa kanila. Sa halip, lalo lamang nitong pinapatunayan ang aking mga bintang. Naramdaman ko na ang pagbabago, ang hangin ay nag-iiba, ang mga tao ay nakikinig na. At sa gitna ng lahat ng ito, alam kong hindi ako mag-iisa. Ang aking laban ay nagiging kwento na rin ng iba. Kwento ng pagharap sa pagtataksil. Kwento ng paghahanap ng katarungan. Kabanata 7. Ang pagpapanumbalik ng dangal. Ang hatol ng korte. Ang araw na ito ay hindi ko malilimutan. Ang araw na ito ang magiging simula ng pagbabago. Ang araw na ito ang magiging pagpapatunay na ang katotohanan, kahit gaano kahirap, ay laging mananaig.
Nasa korte na ako. Kasama ang aking abogado, si Attorney Reyes. Nakatayo siya sa aking tabi, isang tahimik ngunit matatag na sandalan. Ang kaba ay naroon pa rin sa aking dibdib. Ngunit hindi na ito ang takot na nananaig. Ito ay kaba na may halong pag-asa. Pag-asa na sa wakas, makakamit ko na ang katarungan. Sa kabilang banda ng silid, naroon sila. Sina Itay, si Antonio, si Inay, si Elena, at si Sofia. Nakaupo sila ng tuwid, ang kanilang mga mukha ay parang mga maskara. Walang emosyon. O marahil, puno ng emosyon na pilit nilang tinatago. Ang kanilang abogado ay nasa tabi nila, naghahanda ng kanilang depensa. Ang depensa na alam kong mabubuwag din. Ang silid ay maliit, ang mga dingding nito ay gawa sa kahoy. Ang hangin ay tila mabigat, puno ng hindi masabing tensyon. Naririnig ko ang mahinang pag-ubo ng isang tao, ang kaluskos ng mga papel. Ang bawat tunog ay tila nagpapalakas ng tibok ng aking puso. Tumayo si Attorney Reyes. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag, bumabasag sa katahimikan ng korte. Magandang umaga, kagalang-galang na hukom, simula niya. Ang kanyang mga mata ay matalas, ngunit may respeto. Ang aming kliyente, si Bibi Maria Keller, ay naririto ngayon upang ihain ang kaso laban kina G. Antonio Keller at G. Ngatter Elena Keller para sa malinaw na paglabag sa kasunduan ng joint account at paggamit ng pondo para sa personal na layunin ng walang pahintulot. Pagkatapos, inilabas niya ang aking mga ebidensya. Ang mga folder na puno ng mga dokumento, ang mga kopya ng bank statements na nagpapakita ng mga withdrawal, ang mga screenshot ng mga mensahe mula sa grupo kung saan malinaw na pinag-uusapan nila ang biyahe sa Miami at ang paggamit ng aking pera. Pati na rin ang mga kopya ng mga social media posts ni Sofia na nagpapakita ng kanilang masayang bakasyon sa Miami na parang walang nangyayari. Habang inilalatag ni Attorney Reyes ang mga ebidensya, nakita ko ang pagbabago sa mukha ng aking pamilya. Ang pagiging tuwid ng kanilang mga postura ay unti-unting nawala. Ang mga maskara sa kanilang mukha ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Nang ipakita ni Attorney Reyes ang isang particular na mensahe mula kay Inay sa grupo chat, "Gamitin natin ang pondo ng bahay, hindi niya malalaman." Hindi ko mapigilan ang pagkurap ng aking mga mata. Narinig ko ang mahinang pagbulong sa gilid. Ang hukom na kanina'y tahimik na nagbabasa ay nagtaas ng kanyang kilay. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng malinaw na hindi pagkakomportable sa kanilang ginawa. Tumayo naman si Antonio. Ang kanyang tinig ay maangas, puno ng pagtatanggol sa sarili. Kagalang-galang na hukom, iyan ay joint account. Pondo ng pamilya. May karapatan kami na gamitin ito para sa kapakanan ng pamilya. Oo nga po, dagdag ni Elena. Ang aking ina, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Maria, pumayag naman siyang mag-ambag, siya lang po ang nag-o-overreact. Nagkatinginan kami ni Attorney Reyes. Ang kanilang mga salita ay tila desperado. Ang kanilang mga depensa ay mahina. Sumingit ang abogado nila, nagbabaka sakaling maipaliwanag ang mga withdrawal bilang misunderstanding o hindi inaasahang pangangailangan ng pamilya. Ngunit ang mga ebidensya ay napakalinaw. Ang mga petsa ng withdrawal ay tumutugma sa mga petsa ng kanilang pag-book sa Miami. Ang mga halaga ay malalaki at hindi ordinaryong gastos para sa bahay. Pagkatapos, si Sofia. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumayo siya, ang kanyang tinig ay matalim. Kagalang-galang na hukom, ang kapatid ko po ay selos lang, selos sa aming kasiyahan. Palagi naman niya tayong naiinggit sa pamilya natin. Sinubukan niyang ituro ako. Ngunit bago pa man siya makapagsalita pa, ang martilyo ng hukom ay bumagsak sa kanyang mesa. Tunog na nagpapatahimik sa buong silid. "Bibo Sofia Keller," ang sabi ng hukom, ang kanyang tinig ay malamig. "Maupo po kayo, hindi kayo ang nagsasalita ngayon dito." Nagtagpo ang aming mga mata ni Sofia. Ang dating sigla ng kanyang galit ay napalitan ng takot at pagkairita. Nakita ko sa kanyang mga mata na alam niyang natalo na sila. Pagkatapos, ipinakita ni Attorney Reyes ang pinakabagong ebidensya. Ang mga larawan at video na napost ni Sofia sa social media.
Ang kanyang mga caption na nagpapakita ng kanyang masayang bakasyon sa Miami, ang family first na mga pahayag habang ang pera ko ang ginamit. Ang mga komento mula sa mga kakilala na nagtatanong tungkol sa pinanggalingan ng pera. Naging mas seryoso ang mukha ng hukom habang binabasa niya ang mga ito. Ang dating pagkairita sa kanya ay napalitan ng malinaw na pagkadismaya. Ang sesyon ay nagpatuloy. Inilahad ni Atty. Reyes ang timeline ng mga withdrawal. Bawat isa ay tumutugma sa kanilang mga booking. Ang depensa nila ay unti-unting bumabagsak. Si Itay ay sumubok na sumabat, sinasabing para sa kapakanan ng pamilya daw ang lahat. Ngunit pinutol siya ng hukom. G. Keller, ang sabi ng hukom, ang kanyang tinig ay pinal. Ang mga ebidensya ay malinaw na nagsasabi ng kabaligtaran. Ang mukha ni Inay ay pumutla. Si Sofia ay tila naghahanap ng mapagtataguan. Naramdaman ko ang isang tahimik na kagalakan sa aking puso. Hindi dahil sa gusto kong makita silang nagdurusa, kundi dahil sa katiyakan. Ang katotohanan ay hindi na maitatago. Ang kanilang mga kasinungalingan ay naubos na. Pagkatapos ng maikling recess, bumalik ang hukom. Ang kanyang desisyon ay malinaw. Batay sa mga ebidensyang inihain, ang sabi niya, ang kanyang tinig ay may bigat. Malinaw na nagpapakita ng paggamit ng pondo sa maling paraan mula sa joint account. Nagsimulang mag-ingay ang silid. Lahat ng asset na konektado sa account na ito ay i-freeze simula ngayon habang hinihintay ang kumpletong financial audit. Tumingin siya kina Antonio at Elena. Kayo ay inuutusang bayaran ang lahat ng withdrawn na pondo, $7,000, $7,000 kay Bibi, Maria Keller, sa loob ng 24 na oras. Kung hindi, mahaharap kayo sa karagdagang mga parusa. $7,000. Katumbas ng halos 400,000 piso. Para sa kanila, isang malaking halaga. Para sa akin, isang maliit na bahagi ng aking nawala. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagkilala ng korte sa aking pinaglaban. Ang martilyo ng hukom ay bumagsak muli. Ang desisyon ay selyado na. Habang kami ay papalabas ng korte, si Itay ay may binubulong, ngunit hindi ko na narinig. Si Elena ay hinila ang braso ni Sofia, papalapit sa kanilang abogado na mukhang talunan. Lumabas kami ni Atty. Reyes, ang bigat ng hawak kong folder ay mas gumaan na. Hinaplos niya ang aking balikat. Magaling ang ginawa mo, Maria, ang sabi niya. Ito ay isang matibay na simula. Ngumiti ako. Ang aking isip ay nasa mga susunod na hakbang na. Ang komunidad ay nasa aking panig. At ngayon, ang korte na rin. Ang kanilang pagmamataas ay nawasak. Ang pagiging mapusok ni Sofia ay lalo lamang nagpalala ng kanilang sitwasyon. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit handa na ako sa anumang darating. Kabanata 7. Ang mga bunga, ang pagbagsak ng kayabangan. Ang hatol ng korte ay parang isang malakas na hangin na tumama sa kanila, hindi lamang sa kanilang bulsa, kundi sa kanilang pagkatao, sa kanilang dangal, sa kanilang buong pagkatao. Ang pagbagsak na ito ay hindi biglaan, kundi isang unti-unting pagguho na nagsimula noong araw na iyon sa korte. Pagkatapos ng mga utos ng hukom, hindi sila basta nakapaglakad palabas na parang walang nangyari. Ang bawat hakbang nila ay parang may bigat. Ang bawat tingin ng mga tao sa paligid, hindi na ito paghanga. Ito ay pagkaawa. O mas masahol pa, paghuhusga. Nagsimula ang lahat sa pera. Ang utos na bayaran ang $7,000 o mahigit 300,000 piso sa loob lamang ng 24 oras. Ito ay isang malaking hamon. Para sa kanila na nakasanayan ng luho, ito ay isang imposibleng gawain. Nakita ko. Narinig ko mula sa mga bulong-bulungan sa bayan ng San Lazaro. Nagsimula silang magbenta. Ang pinakamahal nilang sasakyan. Ang paboritong lumang kotse ni Itay, si Antonio. Ang kotseng iyon na paborito niyang ipagmalaki sa mga kapitbahay. Nakita ko na lang na may nakapaskil na for sale sign sa garahe nila. Parang isang sugat na nakalabas sa kanilang pagkatao. Ang pagbebenta ng mga gamit na dati kayamanan nila. At si Inay, si Elena.
sabi ng isang kaibigan ng pamilya na nakarinig sa salita ng isang taga-jewelleria na ibinenta rin daw ni Elena ang kanyang singsing na may malaking brilyante, ang singsing na regalo raw ni Antonio noong kanilang anibersaryo. Ang simbolismo ng kanilang pagmamahalan, napalitan ng pangangailangan na makabayad. Ang brilyante na sana'y sumisimbolo sa kanilang matibay na relasyon ay napalitan ng simbolo ng kanilang kasalukuyang kahirapan. Hindi na sila nakakapanayam sa mga social gatherings. Ang mga dati nilang mahahabang hapunan kasama ang mga kaibigan, ang mga kwentuhan tungkol sa kanilang mga bakasyon, ang pagpapakita ng kanilang yaman, lahat iyon ay naglaho na parang bula. Ang mga kaibigan na dating nakapaligid sa kanila parang naglaho na rin. Ang kanilang reputasyon sa komunidad ng San Lazaro ay tuluyang nasira. Ang dating respeto na natatanggap nila dahil sa kanilang kayamanan, napalitan ng mga bulong-bulungan. Bulong-bulungan tungkol sa kanilang kasakiman, tungkol sa kanilang pagiging gahaman. At si Sofia, kasama ang kanyang asawa, si David, ang kanilang pangalan ay hindi rin nakaligtas sa bagyo. Narinig ko mula sa isang kliyente ng aking startup na kilala pala ang negosyo ni David sa real estate, na nawalan daw sila ng malaking deal. Wala nang nagtitiwala kay David ngayon, Maria, ang sabi ng kliyenteng iyon, lalo na pagkatapos ng issue sa korte. Ang pangalan ng pamilya nila, nabahiran na rin. Ang dating mga kliyente na humahanga sa kanilang profesionalismo, ngayon ay nag-aatubili na. Ang pangalan ng pamilya ay naging kabaligtaran ng tiwala. Ang kanilang dating image bilang isang mahusay na mag-asawa na may magandang buhay, gumuho na rin. Ang kanilang dating magagarang pamumuhay ay nagsimula ng bumigay. Tinitingnan ko ang mga ito hindi nang may galak. Hindi ko ninais na makita silang ganoon. Ngunit nararamdaman ko ang isang klase ng kapayapaan. Isang kapayapaan na nagmumula sa pagkaalam na ang mga tao ay nananagot sa kanilang mga ginagawa. Ang kasakiman at kayabangan ay may kapalit. Mayroon itong resulta. Hindi ako nagdiriwang ng kanilang paghihirap. Sa halip, nararamdaman ko ang pagiging seryoso ng buhay, na ang bawat desisyon ay may dalang kahihinatnan. Ang kanilang pagpili na linlangin ako na yurakan ng aking tiwala, ito ang naging bunga. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang tawag na dumating, isang numero na hindi ko inaasahan. Si Tita Patricia. Si Patricia, ang kapatid ni Inay, ang tita na, noon, ay naging kaibigan ni Inay sa kanyang mga kwento. Maria, ang sabi niya, ang kanyang tinig ay mabigat. Narinig ko ang lahat. Narinig ko ang tungkol sa hatol ng korte, tungkol sa pagbebenta ninyo ng mga gamit. Napalunok ako. Alam ko na ang susunod niyang sasabihin. Nagkamali ako, Maria, ang sabi niya. Ang kanyang tinig ay halos pabulong na. Nagkamali ako na naniwala agad ako sa sinabi ni Elena. Hindi ko dapat sila pinaniwalaan agad nang hindi naririnig ang iyong panig. Ang mga salitang iyon, dumating sa tamang panahon. Hindi agad-agad, pero dumating. Nagpapakita na ang katotohanan ay unti-unting nagiging malinaw sa lahat. Salamat, Tita Patricia, ang sabi ko. Sinubukan kong ilagay ang tunay na pasasalamat sa aking boses. Pinahahalagahan ko po iyon. Hindi sapat ang pasasalamat, Hija, sabi niya. Ngunit gusto kong malaman mo na nandito ako kung kailangan mo ng kahit ano. Alam ko na ang kanyang pagbabago ng pananaw ay hindi magbubura sa sakit na naramdaman ko. Ngunit ito ay isang hakbang patungo sa paggaling. Isang pagkilala na ang aking laban ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa paggigiil ng tama. Ang kanilang pagbagsak ay nagpatibay sa aking paninindigan. Ang kanilang pagdurusa ay nagpatunay na ang kasamaan ay hindi nananalo sa huli. Ang aking paglalakbay ay nagpapatuloy, hindi na puno ng galit, kundi ng determinasyon na bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Isang kinabukasan na malaya mula sa kanilang anino. Kabanata 9. Ang pagbangon mula sa abo. Ang pag-angat ng karera at ang matibay na pagkakaibigan. Habang ang mundo ng aking pamilya ay tila gumuho, ang mundo ko naman ay nagsimulang bumuo ng isang bagong kabanata.
Ang mga yapak na dati mabigat dahil sa sakit at pagdududa, ngayon ay tila magaan na. Magagaan dahil sa pagkatuklas ko sa aking sariling lakas. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa korte, pagkatapos ng pagbagsak ng aking pamilya, ang una kong naisip ay hindi ang paghihiganti, hindi rin ang pagtingin sa kanila. Ang una kong ginawa ay ang pagtuon sa aking trabaho, sa aking negosyo, sa aking pinaghirapan. Alam ko na ang aking pinakamalaking panalo ay hindi lamang ang pagbawi sa aking pera, kundi ang pagpapatuloy ng aking buhay na mas matatag at mas malakas. Ang mga balita tungkol sa aking kaso. Hindi ko alam kung paano kumalat, ngunit lumabas ito. Isang maliit na pahayagan sa aming bayan, ang San Lazaro Chronicle, ay naglabas ng isang artikulo tungkol sa aking sitwasyon. Ang pamagat ay hindi tungkol sa aking pagkalugi, kundi tungkol sa aking katapangan. Local entrepreneur fights family betrayal, builds tech success. Hindi ko inaasahan yon, hindi ko hinangad ang publisidad, ngunit nandoon na. At ang artikulong iyon, parang nagbukas ng mga pintuan, hindi lamang sa mga tsismis, kundi sa mga oportunidad. Ang mga kliyente na dati nag-aalangan, ngayon ay nagsilabasan. Nagulat sila sa aking katatagan. Humanga sila sa aking hindi pagsuko. Ang aking maliit na startup na dating kinakapos sa mga kliyente, ngayon ay nakakatanggap ng mga bagong kontrata. Miss Maria, sabi ng may-ari ng isang malaking panaderya, si Mrs. Santos, nang tumawag siya. Narinig ko ang kwento mo, talagang kahanga-hanga. Gusto ko sanang gamitin ang iyong app para sa aming mga order. Narinig ko na malaki raw ang naitutulong nito sa mga negosyo. Maraming salamat po, Mrs. Santos, ang sagot ko. Ang aking puso'y puno ng pasasalamat. Masaya po akong makatulong. Ito pala ang tunay na kahulugan ng pagbangon. Hindi ang pagbagsak ng iba, kundi ang pag-angat mo sa iyong sarili. Ang pagpapatunay na ang pagsubok ay hindi hadlang, kundi isang pagkakataon para lumakas. Dumami ang trabaho, dumami ang kailangang gawin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagod ay kakaiba. Ito ay pagod na may halong kasiyahan. Pagod na may kasamang pag-asa. Ang aking team, sila ang aking mga kasangga. Bagaman hindi nila alam ang buong detalye ng aking pinagdaanan, alam nila na may pinaglaban ako. Nakikita nila ang aking dedikasyon at ang kanilang dedikasyon din sa kumpanya ay napakalaki. Nagdagdag kami ng mga bagong empleyado. Mga batang masisipag, puno ng pangarap. Tulad ko noon, tinuruan ko silang lahat. Hindi lang ang mga teknikal na aspeto ng trabaho, kundi pati na rin ang halaga ng katapatan, ng sipag at ng paggalang sa sarili. Gusto kong itanim sa kanila ang mga aral na natutunan ko sa aking karanasan. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang tao na hindi nawala sa aking tabi. Si Clara, ang aking matalik na kaibigan. Si Clara na siyang unang nakakita ng pagbabago sa akin. Si Clara na laging nandyan upang makinig. Maria, sabi niya isang gabi habang kami ay naghahapunan. Nakita ko ang artikulo, ang galing mo, talaga. Ngumiti ako. Ang kanyang mga salita ay parang gamot sa aking mga sugat. Salamat, Clara. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Nandito lang ako palagi, sagot niya, sinsero ang kanyang ngiti. At alam mo ba, habang lumalago ang iyong negosyo, naisip ko, bakit hindi natin pag-usapan ang paggawa ng isang bagay na mas malaki pa? Bagay na pwede nating pagsamahan? Natawa ako. Ano naman yan? Well, sabi niya, ang kanyang mga matay kumikinang. Nasa iyo ang ideya at ang kasalukuyang negosyo. Nasa akin ang ilang mga ideya para sa ekspansyon. Pwede tayong maging business partners, hindi lang magkaibigan. Ano sa tingin mo? Ang alok niya ay hindi ko inaasahan, ngunit nang isipin ko ito, parang tama. Si Clara, hindi lamang tapat na kaibigan, kundi isa ring napakatalino at mahusay na babae. May mga ideya siya na makakatulong sa aking kumpanya na mas lalong lumago. Seryoso ka ba, Clara? Tanong ko. Seryoso akong sawa na akong makakita ng mga taong inaapi. At seryoso akong gustong makita kang maging pinakamalakas at pinakamayaman sa lahat. Oo, Maria, partnership. At mula noon, hindi na lang kami magkaibigan.
Kami ay naging mga business partners. Ang aming mga ideya ay nagsama. Ang aming mga pangarap ay naging iisa. Nagtulungan kami sa mga bagong proyekto. Nagkaroon kami ng mga plano para sa pagpapalawak sa iba pang mga lungsod. Ang dating sakit na dulot ng aking pamilya ay unti-unting napalitan ng sigla at pag-asa. Hindi ko kailanman inakalang ang pinakamalaking biyaya ay darating mula sa aking pinakamalaking pagsubok. Ang pagtataksil na iyon ay hindi naging katapusan. Ito ay naging simula. Simula ng aking paglalakbay patungo sa pagtuklas sa aking sarili. Ang tagumpay ng aking startup. Hindi lang ito tagumpay ng pera. Ito ay tagumpay ng aking pagkatao. Tagumpay ng aking determinasyon. Tagumpay ng aking kakayahang bumangon mula sa abo. At kasama ko si Clara sa bawat hakbang. Ang aming pagkakaibigan na naging pundasyon ng isang bagong negosyo, isang bagong pangarap. Nagpapasalamat ako sa bawat hirap na aking pinagdaanan. Nagpapasalamat ako sa mga taong nagtaksil sa akin. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi ko malalaman kung gaano ako kalakas. Hindi ko malalaman na kaya kong lumipad mag-isa. At hindi ko rin matatagpuan ang isang kaibigan na kasing halaga ni Clara. Ang aking kumpanya ay lumalago. Ang aking buhay ay bumubuti. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Ang dating Maria na nalugmok, ngayon ay nakatayo ng tuwid. Handa para sa mga bagong hamon. Handa para sa mga bagong pangarap. Kabanata 10. Ang bagong bukang liwayway. Kalayaan, lakas at ang aral na habang buhay 2 taon. 2 taon na ang lumipas mula noong araw na iyon. Ang araw na tila ba gumuho ang aking mundo. Ang araw na nabuksan ang aking mga mata sa katotohanan. Ang araw na nagsimula ang aking tunay na paglalakbay. Ngayon, narito ako, nakatayo sa entablado ng malaking convention center sa San Lazaro. Ang paligid ay puno ng mga tao, mga kliyente, mga investors, mga reporters. Ang enerhiya ay ramdam na ramdam. Isang enerhiya ng pagdiriwang. Pagdiriwang ng isang bagong milestone para sa aking kumpanya. Ang paglunsad ng aming pinakabagong app. Ang aking team ay naroon, nakangiti, mapagmataas sa kanilang mga nagawa. Sila ang aking sandigan sa mga panahong ito. Sila ang aking dahilan para patuloy na lumaban, patuloy na lumikha. Ang aming software ngayon ay ginagamit na ng libu-libong negosyo sa buong Luzon. Mula sa maliliit na sari-sari stores hanggang sa malalaking hotel. Hindi ko akalain na ang dating maliit na startup ko ay aabot sa ganito kalaki. Sa loob ng 2 taon na ito, hindi ko na kinausap sina Itay, si Antonio, sina Inay, si Elena, or si Sofia. Wala, tuluyan ko silang binura sa aking buhay. Ang kanilang mga numero ay nasa aking blocked list. Ang kanilang mga email ay nasa spam folder. Ang kanilang mga alaala, sinubukan kong ilagay ang mga ito sa isang malayong sulok ng aking puso. Isang sulok na hindi ko nabibisitahin pa. Mahirap ba? Oo, napakahirap. Ngunit ito ay kinakailangan. Para sa aking kalayaan, para sa aking kapayapaan, para sa aking pagkatao. Ang aking sariling pag-iral ay mas mahalaga kaysa sa kanilang mga dahilan o mga kasinungalingan. Ang San Lazaro ay tinatawag na ngayon ang aking kumpanya na isang success story. Ang mga artikulo ay tinatawag akong local hero. Paano ko raw na-transform ang aking family drama sa isang fuel para sa paglago. Ang aking kita, triple na ang laki. Ang aming opisina, nagbukas na kami ng pangalawa sa downtown. Habang ako ay nasa entablado, nakikita ko ang mga ilaw. Naririnig ko ang palakpakan. Ang bawat tunog ay nagpapahiwatig ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi ko nakuha sa pamamagitan ng paglapit sa kanila, kundi sa pamamagitan ng paglayo. Sa pamamagitan ng pagbuo ng aking sariling mundo. Sa aking tabi, sa gitna ng mga tao, naroon si Clara. Ang aking business partner. Ang aking matalik na kaibigan. Siya ang aking kasama sa bawat tagumpay. Maria, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Handa ka na ba para sa susunod na plano?
Magpipitch tayo ng bagong AI feature next month. Tumawa ako. Ang kanyang sigla ay nakakahawa. Oo naman, Clara. Handa na ako. Nagkwentuhan kami, umiinom ng wine, habang pinag-uusapan ang aming mga susunod na hakbang, ang aming mga pangarap, ang aming mga ambisyon, ang aming paglalakbay. Ang kanyang presensya ang nagpapatibay sa akin. Isang paalala ng katapatan na hindi nagbabago. Hindi namin pinag-uusapan ang nakaraan. Hindi namin binabalikan ang sakit. Ang aming pokus ay ang hinaharap. Ang mga oportunidad na naghihintay. Ang mga hamon na kailangan naming harapin bilang isang team. Kung titingnan ko ang aking nakaraan, ang mga aral ay malinaw. Protektahan ang aking sarili. Protektahan ang aking pinaghirapan. Protektahan ang aking tiwala. At higit sa lahat, protektahan ang aking enerhiya. Huwag itong sayangin sa mga taong hindi nararapat. Ang aking kutob, ang aking instinct noon pa man ay nagsasabi na may mali. Nagsasabi na hindi sila ang dapat kong pagkatiwalaan. Sana ay nakinig ako ng mas maaga. Sana ay naniwala ako sa aking sarili ng mas mabilis. Ang kanilang pagtataksil, ito ang nagturo sa akin na tumayo sa aking sariling mga paa, na bumuo ng aking sariling landas, nang hindi umaasa sa mga taong nagpabagsak sa akin. Pinili kong kunin ang kanilang kaguluhan at gawin itong aking lakas. At iyon ang aking tunay na tagumpay, sina Antonio at Elena. Ngayon, parang mga multo na lamang sila sa aking alaala. Narinig ko mula sa isang pinsan na lumipat na sila sa isang mas maliit na apartment. Nawala ang kanilang mga kaibigan. Ang kanilang pangalan ay halos hindi na nababanggit sa mga pagtitipon ng pamilya. Nagbenta pa sila ng iba pang mga ari-arian para makabayad sa kanilang mga utang. Ang kanilang dating pagmamataas nawala na. Si Sofia. Sinubukan niyang makipag-ugnayan minsan, nagpadala ng sulat. Maria, hindi ko sinasadyang saktan ka, ang nakasulat. Patawarin mo ako. Binasa ko ang sulat, tapos pinagupit ko ito sa shredder. Ang kanyang mga salita ay huli na. Ang kanyang paghingi ng tawad ay walang kabuluhan. Nagbigay ako ng pagkakataon, nagbigay ako ng espasyo. Ngunit pinili niya ang kasakiman, pinili niyang maniwala sa kasinungalingan. Ang kanyang pagtataksil ay nagdala ng kanyang sariling parusa. Si Clara. Siya ngayon ang aking partner, ang aking kasangga sa bawat tagumpay. Kami ay magkasama sa pagpapalago ng aming kumpanya. Patuloy naming binubuo ang aming mga pangarap. Hindi kami tumitingin sa nakaraan. Ang aming focus ay ang hinaharap, ang mga bagong posibilidad, ang mga bagong hamon na kailangan naming lagpasan. Ang aking paglalakbay ay nagturo sa akin ng maraming bagay. Ang halaga ng pagmamahal sa sarili, ang kahalagahan ng pagtatayo ng sariling pundasyon. Ang aral na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa iba, kundi mula sa kalooban. Ang pagtataksil na iyon. Ito ang nagbigay sa akin ng kalayaan. Ang pagkawala ng aking tiwala sa kanila ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan na magtiwala sa aking sarili. Ang kanilang pagbagsak ay nagbigay sa akin ng pagkakataong bumangon. Hindi ito madali. Hindi kailanman naging madali. Ngunit ang bawat hirap ay nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Ang bawat luha ay nagpatibay sa aking puso. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ito ay isang kwento ng sakit, oo. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng pagbangon. Kwento ng paghahanap ng sarili. Kwento ng pagpapanumbalik ng dangal. At ngayon, ang tanong ko sa inyo. Sa lahat ng nakinig, kung minsan pakiramdam ninyo ba'y nag-iisa kayo sa gitna ng inyong sariling pamilya? Kung minsan, pakiramdam ninyo ba'y hindi kayo nauunawaan? Kung minsan, pakiramdam ninyo ba'y ang inyong pinaghirapan ay tila kinukuha lamang ng iba? Mag-like at mag-share ng video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento. Ibahagi ninyo ang inyong mga aral.
Dahil sa bawat kwento, may kapangyarihan, may pag-asa, at may pagkakaisa. Ang aking laban ay tapos na. Ngunit ang inyong mga laban ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat laban, laging may pag-asa, laging may pagbangon. 2 taon na ang nakalipas, parang isang iglap lamang, pero parang napakatagal na rin. Ang araw na iyon na tila ba gumuho ang lahat. Ang araw na iyon ang naging simula ng lahat. Ang simula ng aking pagbangon. Ang simula ng aking paglalakbay. Ngayon, narito ako, nakatayo sa entablambadong ito, sa gitna ng mga tao na bumubuo sa aking tagumpay. Ang aking kumpanya, ang aking pinaghirapan, lumago na. Higit pa sa aking inaasahan. Ang aming software ay ginagamit na ng napakaraming negosyo sa buong Luzon. Hindi ko akalain na ang dating maliit na pangarap ko sa San Lazaro ay aabot sa ganito kalaki. Sa loob ng 2 taon na ito, wala akong narinig mula kina Itay, si Antonio, si Inay, si Elena, o si Sofia. Wala. Pinuputol ko ang lahat ng koneksyon, ang kanilang mga numero, nakablock, ang kanilang mga email, nasa spam. Ang mga alaala nila, sinubukan kong ilagay sa isang malayong sulok ng aking isip, isang sulok na ayaw ko nang bisitahin pa. Mahirap ba? Oo, mahirap. Ngunit ito ay kinakailangan. Para sa aking kalayaan, para sa aking kapayapaan. Ang aking sariling pag-iral ay mas mahalaga kaysa sa anumang dahilan nila. Mas mahalaga kaysa sa kanilang mga kasinungalingan. Ang dating maliliit na balita tungkol sa aking kaso. Ngayon ay naging isang malaking kwento. Ang San Lazaro Chronicle ay nagsulat ng isang artikulo tungkol sa aking pagbangon. Local entrepreneur fights family betrayal, builds tech success. Hindi ko ito hinangad. Ngunit ito ang naging simula ng pagbubukas ng mga pintuan. Mga pintuan na puno ng mga bagong oportunidad. Mga kliyente na ngayon ay humahanga sa aking katatagan. Miss Maria, ang sabi ni Mrs. Santos, ang may-ari ng panaderya. Narinig ko ang kwento mo. Talagang kahanga-hanga. Gusto ko sanang gamitin ang iyong app. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang tulad niyan, nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi lamang para sa aking negosyo, kundi para sa aking sarili. Ang dating sakit ay unti-unting napapalitan ng pagpapasalamat. Kasama ko si Clara, ang aking matalik na kaibigan. Ngayon, siya ang aking business partner. Ang aming pagkakaibigan ay naging pundasyon ng aming tagumpay. Ang mga pangarap namin ay nagsama. Ang aming mga plano para sa hinaharap, napakalaki. Ang mga pagsubok na aking pinagdaanan, hindi ko ito pinagsisisihan. Ang bawat hirap, ang bawat luha, ito ang humubog sa akin. Ito ang nagturo sa akin kung paano tumayo, paano lumaban, paano magmahal sa aking sarili. Ang aking kutob noon, ang aking instinct, sana ay mas naniwala ako agad. Sana ay mas maaga akong kumilos. Ngunit ang mahalaga ay natutunan ko. Natutunan kong protektahan ang aking sarili, ang aking pinaghirapan, ang aking tiwala, at ang aking enerhiya. Hindi ko na ito sasayangin sa mga taong hindi karapat-dapat. Ang pagtataksil na iyon, ito ang nagbigay sa akin ng kalayaan. Ang pagkawala ng aking tiwala sa kanila, ito ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan. Ang kanilang pagbagsak, ito ang nagbigay sa akin ng pagkakataong bumangon. At ang aking pagbangon, ito ang aking tunay na tagumpay. Sina Antonio at Elena, parang mga anino na lamang sila ngayon. Ang kanilang dating kayabangan nawala na. Si Sofia, ang kanyang sulat ng paghingi ng tawad ay naging abo na lamang sa aking shredder. Ang kanilang mga aksyon ay nagdulot ng kanilang sariling parusa. Ang aking paglalakbay ay hindi madali, ngunit ito ay naging makabuluhan. Bawat hirap, bawat luha, nagpatibay sa aking puso, nagturo sa akin ng aral na habambuhay kong dadalhin. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pagsubaybay. Ang aking kwento ay tapos na, ngunit ang inyong mga kwento ay nagsisimula pa lamang. Kaya ngayon, ang tanong ko sa inyo, kung minsan, pakiramdam ninyo ba'y nag-iisa kayo sa gitna ng inyong sariling pamilya? Kung minsan, pakiramdam ninyo ba'y hindi kayo nauunawaan? Kung minsan,
Pakiramdam ninyo ba'y ang inyong pinaghirapan ay tila inaagaw lamang ng iba? Mag-like at mag-share ng video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento. Ibahagi ninyo ang inyong mga aral. Dahil sa bawat kwento, may lakas, may pag-asa, at may pagkakaisa. Ang aking laban ay tapos na. Ngunit ang inyong mga laban, ang inyong mga paglalakbay, ay maaari pang magsimula. At sa bawat hakbang, laging may pag-asa. Laging may bagong bukang liwayway.